Barangay Love Stories. Love Stories. Ang panganay sa magkapatid ng palaging dapat na pinakamalakas dahil siya ang magiging tagasalo ng responsibilidad ng kanyang mga magulang. Ikaw, handa ka bang saluhin ang lahat ng sugat at pasa? Huwag lang masaktan ng inyong kapatid. Dear Papa Dudut, ang bawat pamilya ay palaging dumadaan sa matinding pagsubok upang patatagin ang kanilang samahan at pagmamahalan. Pero kasama rin ba sa pagsubok na yon ang pagkakaroon ng mga pasa at pag-aagaw buhay sa isang ospital? Kailangan ba talagang may mamatay o masaktan muna para masabi na matatag ka na bilang isang tao at miyembro ng pamilya? Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako po si William, 23 years old, tiga-Tondo at kasalukuyang nag-aaral sa isang universidad na hindi ko nababanggitin pa ang pangalan. Hindi rin talaga ako palakinig ng radyo, Papa Dudut. Na-discover ko lamang po ang inyong programa na Barangay Love Stories nang dahil sa kapatid ko na talaga namang paborito kayo na DJ. Hanggang sa heto, naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento na alam ko pong kapupulutan din ng aral ng mga nakikinig sa inyo. Pero nais ko lang din pong ipaalam na may ilang impormasyon ako na sadyang binago upang maprotektahan ang mga personal naming buhay. Mula po kami sa isang maliit at simpleng pamilya, Papa Dudut. Ang nanay ko ay nagtitinda ng lugaw, pansit at iba pang pagkain na nilalako niya sa lugar namin. At ang tatay ko naman ay isang foreman sa construction. Dalawa lamang po kami ni Nina na magkapatid at ako po ang panganay. Kahit simple lang ang buhay namin noon, ay hindi naman kami hinahayaan na magutom ng mga magulang namin at mapag-aral sa isang maayos na eskwelahan. At hindi man palaging masarap ang ulam namin sa lamesa, ay palagi namang kaming masaya. Kaya lang, Papa Dudut, hindi rin pala panghabang buhay ang kasiyahan sa isang pamilya. Dahil ilang araw lang pagkatapos naming mag-celebrate ng aking 13th birthday, ay kinuha na sa amin ang poong may kapalang nanay ko. Na-stroke po siya habang naglalako ng pagkain. Nadala pa po siya sa ospital ni tatay pero dahil hirap din kami sa pera ay hindi siya nagawang operahan kaagad na dahilan upang bawian siya ng buhay. At mula nga po noong mawala sa amin si nanay ay malaki ang nagbago sa bahay lalo na sa tatay namin, Papa Dudut. Kuya William, hindi pa rin ba uuwi si tatay? Malalim na kasi ang gabi pero wala pa rin siya. Pauwi na rin siguro yun. Baka napasarap lang ng kwentuhan sa ninong mo, Nina. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Ikaw ba, kuya? Hindi ka pa ba matutulog? Pareho lang naman tayong may pasok sa school bukas eh. Oo nga, pero hihintayin ko na munang makauwi si tatay para mailak ko na rin ang pinto ng bahay. Basta kuya, dito ka sa tabi ko mamaya ah. Alam mo naman na natatakot ako kapag wala ka sa tabi ko. Wala naman akong ibang pwede na pwestuhan dito sa kwarto natin kundi sa tabi mo lang. Sige na, matulog ka na at lalabas na ako ng kwarto. Good night. Good night din, Kuya William. Nasaan na kaya si tatay? Sana pauwi na siya. Ay, ligpitin ko nga muna tong mga naiwang notebook ni Nina. William, gising ka pa pala. Pakialalahin mo nga ako at medyo nahihilo ako sa paglalakad ko. Tatay, ayos lang po ba kayo? Oo, medyo nahihilo lang ako kasi naparami ako ng inom ng alak kanina dun sa bahay ni kumpare.
kumapit po kayo dito sa balikat ko at aalalayan ko kayo makaupo sa sofa natin. Salamat anak. Dahan-dahan lang po sa pagupo at baka po mapabitaw kayo kaagad sa akin. Gusto niyo po bang ipaghain ko na rin kayo na makakain ninyo? Hindi na. Kumain na ako sa bahay ni kumpare. Tulog na ba ang kapatid mo? Opo, pero kani-kanina lang po. Mabuti naman kung ganon. Bakit pala gising ka pa? May pasok ka pa bukas ah. Hinihintay ko po kasi kayo makauwi. Hindi mo na dapat ginawa yun. Kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko eh. Kaya ko kahit mahirap kasi nakasanayan ko nang nandyan palagi ang nanay niyo para sa akin. Para sa ating lahat. Tatay, lahat naman po tayo nahihirapan eh. Pero sigurado po ako na kung nakikita tayo ni nanay na nagkukulong sa lungkot dahil sa pagkawala niya, mahihirapan din siya kung nasan man siya ngayon. Kaya nga pilit po ako nagpapakatatag eh. Para po sa kapatid ko at sa inyo, tay. Sorry William. Hindi ko lang kasi alam kung paano magsisimula ulit eh. Mag-aapat na buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang nanay niyo pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang sakit-sakit pa rin ang dibdib ko dahil sa pagkawala niya. Alam ko po na mahirap talaga. Pero wala naman po tayong ibang pagpipilian kung hindi unti-unting tanggapin ang katotohanan na kahit kailan hindi na natin makakasama pa si nanay. Ang isipin niyo na lang po, tay. Nandito pa rin po kami ng kapatid ko para sa inyo. Kasi ako po, kayo na lang ang kinukuhanan ko ng lakas ng loob eh. At paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan ko maging matatag para sa inyo ni Nina. Kaya sana, ganun din po kayo, tay. Papa Dudut, hindi naman kasi talaga madali ang mawalan ng minamahal lalo na kapag parte ng pamilya. Pero kagaya ng sinabi ko kay tatay, wala namang kaming ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ng lahat. Kahit na ilang beses pa po kasing magpakalasing si tatay o ilang beses pa po kaming umiyak na magkapatid ay hindi na muli pang mabubuhay si nanay. Hindi na namin siya makakasama kahit kailan. Wala nga po noong mailibing siya noon ay nangako ako sa sarili ko. Naiiwasan ko na ang umiyak. Ako kasi ang panganay at naniniwala ako na bukod kay tatay, ako ang kailangan na maging pinakamalakas at matatag sa aming lahat. Kaya hindi ko pwedeng ipakita sa kapatid ko na nalulungkot pa rin ako para hindi ko rin siya mahawahan ng lungkot ko. Umiiyak pa rin naman ako paminsan-minsan noong nawala na si nanay. Sobrang close din kasi kaming dalawa, Papa Dudut, pero sinisigurado ko na walang nakakakita o nakakarinig sa akin na umiiyak. Ayoko kasi talagang makita at maramdaman nila na mahina rin ako. Para sa akin na lang sila kumuha ng magiging lakas nila. Kahit papaano naman, Papa Dudut, ay nakitaan ko ng pagbabago ang tatay ko. Medyo hindi na siya nagpapakalasing at muli siyang bumalik sa maayos na pagtatrabaho. Kaya naman nakatulong din yon upang mabawasan ang lungkot na nararamdaman namin sa bahay. Kasi at least alam namin at ramdam naming magkapatid na nandyan pa rin si tatay para sa amin. Ang sarap naman itong niluto mo na paksiw na isda, Kuya William. Mabuti naman at nagustuhan mo, Nina. Sorry, medyo na late na akong nakapagluto ng tanghalian natin. Umextra pa kasi ako ng pagbubuhat ng mga planggana ng isda sa palengke kanina para may maidagdag ako sa pambili ng pagkain natin. Ayos lang yun, Kuya. Sabi ko naman sa'yo, sasamahan at tutulungan kita dun sa pa-extra-extra mo sa palengke. Yan naman ang hindi ko papayagan na mangyari. Dahil mas gusto ko na nakafocus ka sa pag-aaral mo. Si tatay na yata yung dumating. Ito
Ito pala ang bahay nyo, Edgar? Oo, pagpasensyaan mo na at medyo maliit lang. Si tatay nga! Mano po, tay? Tay, mabuti po at maaga kayo nakauwi ngayon galing sa trabaho nyo. Tamang-tama po dahil nagluto ako ng paksiw na isda para sa tanghalian natin. Talaga? Mukhang masarap yan ah. Pero mamaya na ako kakain. Magmano pala muna kayo dito sa Nanay Melinda nyo. Naku, Edgar ha? Ayoko ng mano-mano na yan at hindi pa ako matanda. Tay, sino po siya? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na tinawag akong Melinda ng tatay mo? Kaya bata-bata mo pa, ang bingi mo na? Ano ka ba naman, Melinda? Unang araw mo pa lang dito sa bahay, sinusungitan mo na kaagad ang mga anak ko. Ang init-init kasi ng panahon, tapos paulit-ulit pa ang tanong kung sino ko. Pasensya na po. Nako, binibiro ka lang ng Nanay Melinda mo. Melinda, ito nga pala ang panganay ko na si William at ito naman ang bunso kong si Nina. Mga anak, siya ang Nanay Melinda nyo. At simula sa araw na to, dito na siya sa bahay titira kasama natin. Tatay, siya na po bang magiging bagong nanay namin? Naku, isa pa yan, Edgar. Pwede ba? Huwag mo nga akong pinapatawag na nanay sa kanila kasi mas mabilis makatanda yun. So ikaw bata ka, ang itatawag niyo sa akin, Tita Melinda, okay? Tita lang. Sige po, Tita Melinda. Ano ba naman tong bahay niyo, Edgar? Hindi na nga kalakihan, ang init-init pa sa loob. O ikaw, ilabas mo nga muna yung electric fan niyo dito sa sala. Wala po kaming electric fan dito eh. Pasensya na po. Ano? Wala kahit isa? Ano ka ba naman, Edgar? Alam mo, hindi talaga ako tatagal sa bahay na to. Hayaan mo na, Melinda. Bukas na bukas din ay bibili ako ng electric fan para sa'yo. Ibibili niyo rin po ba kami, tatay? Ang init-init na po kasi dun sa kwarto namin kahit sa gabi. Sige. Titingnan ko kung magkakasya ang pera ko. William, pumunta ka nga muna sa tindahan at bumili ka ng soft drinks. Samahan mo na rin ng yelo para mas malamig. Sige po, Tay. Papadudot, yun po ang unang beses na nakilala namin si Tita Melinda. Ang sabi ni tatay ay ituring daw namin siyang parang nanay namin kahit ayaw niyang magpatawag na nanay. Kahit ako naman din po ay hindi ko gugustuhin na tawagin siyang nanay dahil napakalayo po niya sa tunay na nanay namin ang kapatid ko. Kung si nanay po ay simple lang manamit, mabait at palaging nakangiti, si Tita Melinda naman po ay maarte kung magsalita at palaging maikli ang kanyang suot na short o pang itaas at ngumingiti lang siya kapag kaharap niya si tatay. Sa totoo lang din po, Papadudot, ay medyo sumama ang loob ko kay tatay ng mga oras na yon. Dahil halos wala pa pong isang taon mula nang mawala si nanay noon, pero nagdala na kaagad siya ng isang babae para pumalit dito. Alam ko na nalulungkot talaga siya dahil sa nangyari. Pero hindi naman niya kailangan na humanap ng kapalit kaagad ni nanay para mapagtakpan ang lungkot na yon. Ganon pa man, Papadudot, ay wala na rin naman kaming magagawa pang magkapatid kung hindi ang tanggapin si Tita Melinda sa bahay at ituring siya na parte ng aming pamilya. At kailanman ay hindi ko rin ipinakita noon kay tatay na masama ang loob ko dahil kay Tita Melinda. Ayoko naman kasi na magkagulo kami sa bahay. Isa pa ay mula nang dumating sa bahay si Tita Melinda ay napansin ko na hindi na masyadong nalulungkot si tatay. Yun naman ang mahalaga doon, Papadudot. Ang maging masaya si tatay at ang kapatid ko kahit may bago na kaming nanay. Papadudot, naging maayos naman po ang pakikitungo sa aming magkapatid ni Tita Melinda. Lalo na nga po kapag kasama namin si tatay. Palagi lang siyang nasa bahay pero siya rin naman ang madalas na nagluluto ng mga kakainin namin. Naglilinis din siya ng bahay at paminsan-minsan ay naglalaba ng mga damit namin. Medyo nag-guilty pa ako kasi ang naisip ko noon ay hinusgahan ko kaagad si Tita Melinda dahil lang sa pananamit niya at paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya naman bumawi din ako sa pagtulong-tulong sa kanya sa mga gawaing bahay. At kapag nagkakaroon ako ng pera mula sa mga racket ko sa palengke,
ay inaabot ko na sa kanya para pandagdag na pambili sa iluluto niyang ulam. Kaya lang papadudod sa paglipas ng mga linggo na kasama namin si Tita Melinda ay unti-unti pong nagbago ang ugali niya. Kung noong una ay ako ang kusa na nag-aabot sa kanya ng kaunti kong kita mula sa racket ko. Naging madalas na ang paghingi niya sa akin ng pera. At umiinit po ang ulo niya kapag wala akong naibibigay sa kanya. Pati po ang pagluluto at paglalaba ay hindi na rin niya ginagawa pa. Kung naglilinis man siya ng bahay, yun po ang mga araw na walang pasok si tatay sa trabaho. Minsan po ay sinabi ko sa tatay ko na sana ay tumulong sa mga gawaing bahay si Tita Melinda kagaya noong una. Kahit man lang sa pagwawali sa umaga. Pero ako lang din po ang pinagalitan ni tatay papadudot. At sinabi niya sa akin na bilang panganay, dapat ay nasasanay na ako sa mga gawaing bahay. Hindi yun palagi ko na lang daw inaasa sa kanila na matatanda ang lahat. Hindi na ako sumagot pa noon kahit may gusto pa sana akong sabihin at hinayaan ko na lang din si Tita Melinda na kumain at matulog na lang sa bahay namin. Hanggang sa kinailangang mawala sa bahay ng ilang araw ni tatay dahil sa trabaho niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan doon ha. Siyempre hindi. Kilala mo naman ako at alam mo na ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Basta ikaw muna ang bahala dito sa mga anak ko ha. Oo, huwag ka mag-alala sa kanila. Alam mo naman kung gaano na kami ka-close ng mga batang to. Lalong-lalo na tong panganay mo. Di ba, William? Opo, huwag niyo po kaming alalahanin, Tay. At mag-iingat po kayo dun sa trabaho ninyo. Palagi kayong makikinig sa Tita Melinda nyo at huwag nyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Ako na pong bahala sa kapatid ko, Tay. Alam na rin naman po niya ang dapat niyang gawin kapag walang pasok sa eskwelahan. O siya, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Mag-iingat po kayo, Tay. Huwag niyo pong kalimutan ang pasalubong ko ha. Bye-bye! Ingat ka, Edgar. Bye! Sige, salamat. Bye! Kuya William, pwede ba maglaro muna ako sa kwarto? Tapos na naman ako sa assignment ko eh. O sige, basta huwag ka masyado magkalat ha. Hoy, teka! Anong sinasabi mo maglalaro kang bata ka? Doon ka sa likod ng bahay at magwalis ka doon. At pagkatapos nun, maglaba ka na rin ha? Tambak na mga labahin natin at medyo nangangamoy na. Tita, ako na lang po ang gagawa ng mga yun. Kaya ko naman pong tapusin lahat ng yun. Liligpitin ko lang po yung pinag-almusalan natin tapos ako na po ang gagawa ng lahat ng utos ninyo sa kapatid ko. Teka nga, bakit ba marunong ka pa sa akin? Hindi naman po sa ganun. Ano bang sinabi ng tatay niyo kanina? Di ba ang sabi niya ako ang masusunod sa bahay na to? Oo nga po, kaya lang… O bakit hindi ka sumusunod sa mga sinasabi ko? Sabado po kasi ngayon, Tita Melinda. Gusto ko po sana na makapagpahinga muna ang kapatid ko mula sa gawaing bahay. Ikaw kay bata-bata mo pa. Akala mo kung sino ka nang makasagot sa akin ah. Tita, kaya ko naman po talagang gawin ang lahat ng pinapagawa ninyo. Hindi nga pwede dahil may iba kang gagawin. Ha? Ano po yun? May bibigay ako na address sa'yo. Puntahan mo mamaya pagkatapos mong iligpit ang mga kalat sa lababo. Pero ano po bang gagawin ko dun? Naghahanap kasi ang kaibigan ko ng pwedeng maglako ng mga paninda niya. Nirekomenda kita kaya magsisimula ka na mamaya. Tuwing Sabado at Linggo o sa mga araw na wala kang pasok sa school nyo, pupunta ka dun sa kaibigan ko para magtrabaho. Naintindihan mo? Pero paano naman po yung mga school project na kailangan kong gawin tuwing araw na walang pasok? Eh di gawin mo pagkatapos ng trabaho mo. Ito naman napakahina ng utak kahit kailan. O ikaw Nina, magwalis ka na dun sa likod para matapos mo rin kagad yung mga labahin mamaya. Papasok na ako ng kwarto ko at medyo inaantok pa ako. Walang mag-iingay ha? Kapag nagising ako sa mga ingay nyo, malilintikan kayong dalawa sa akin. Papadudod, hindi ko po alam kung nagbago ba ang ugali ni Tita Melinda o sadyang ganon talaga siya. Wala po kasi nang umalis si tatay sa bahay namin at nagstay in sa pinagtatrabahuhan niya, ay bigla na lang pong naging hindi maganda ang pakikitungo sa amin ni Tita Melinda.
Mas lalo po siyang naging tamad sa bahay, naging palautos at palasigaw kung makipag-usap sa aming magkakapatid. Wala na siya halos ginawa kung hindi ang literal na kumain, matulog at manood ng TV. Dahil kahit mga sarili niyang damit ay kami rin ng kapatid ko ang naglalaba. At kagaya nga po ng sinasabi niya, ay pinasok niya ako ng trabaho sa isang tindahan ng kaibigan niya. Sa mga araw na wala akong pasok sa eskwelahan, buong araw ako naglalako ng mga siomay at gulaman. Pero ni Barya, sa pinagpagurang ko na trabaho noon ay hindi ko po nahawakan, Papa Dudut. Dahil kay Tita Melinda po diretsyo na ibinibigay ng boss ko ang kinikita ko. Paminsan-minsan ay naririnig ko na kausap niya si tatay sa cellphone at palagi niyang sinasabi na pasaway daw kami at matitigas ang ulo. Naririnig ko rin na sinasabi niyang pinagtitiisan niya kaming kasama. Kahit ang totoo po kami ang sobrang nagtitiis sa masamang ugali ni Tita Melinda. Aray ko! Tita Melinda, tama na po! Masakit na po! Masasaktan ka talagang bata ka kasi ang tanga-tanga mo! Masakit na po talaga! Sorry po talaga sa nagawa ko! Hindi ganyan na po pagpalo sa akin! Tumigil ka nga dyan sa kakasigaw mo kasi mas lalo ka lang masasaktan sa akin! Tita! Sa susunod kasi, Nina, huwag kang tatanga-tanga sa inuutos ko, ha? Nina, nakauwi ka na ba? May pasalubong. Tita Melinda, ano pong ginagawa niyo sa kapatid ko? Tita! Tama na po talaga! Masakit na po! Tumahimik ka diyang bata ka! Mas lalo ka lang sasamahin sa akin kasi nakakarindi ang boses mo! Tita Melinda, tama na po. Ang pula na po ng balat ng kapatid ko dahil sa kakasinturon niyo sa kanya. Nina, halika na dito sa likod ko. William, huwag ka makialam dito, ha? Bitawan mo yung kapatid mo! Kuya, huwag mo akong bibigay kay Tita Melinda. At talagang humahanap ka ng kakampi, bruha ka? Umalis ka dyan sa likod ng kuya mo at bumalik ka dito sa akin kung ayaw mong mas masaktan! Tama na po kasi. Huwag niyo pong hawakan ang kapatid ko. At talagang pinagtutulungan niyo ako magkapatid ngayon, ha? Napakabastos niyong mga bata kayo! Ganyan ba talaga kayo pinalaki ng nanay niyo? Huwag niyo pong idamay ang nanay namin dito. Pa, bakit? Siya naman talaga nagpalaki sa inyo, di ba? Kaya ganyan kayo kababastos at walang modo! Hindi niyo naman po kasi kailangan banggitin ng nanay ko eh. At hindi niyo po kailangan saktan ng kapatid ko. Dahil wala naman siya ginagawang mali sa inyo. Ayun! Nakikialam ka kahit hindi mo naman alam kung anong nangyari. Hindi ko naman talaga sinasaktan niyang kapatid mo eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon dahil sa katangahan niya. Nang dahil sa kanya, nasira ang mga damit ko! Hindi ko naman po sinasadya. Tsaka sinabi ko naman po sa inyo na hindi talaga ako marunong magplancha eh. Eh di ba nga tinuruan na kita kanina? Ikaw, Nina, pala sagot ka talagang bata ka eh. Dapat talaga sa'yo, pinuputulan ng sungay habang maaga pa. Halika dito, tuturuan kita kung paano dapat... Tama na po. Hayaan niyo na lang po ako na magtama sa mali ng kapatid ko. Ako na lang po magpa-plancha ng mga damit niyo. O bakit? Sa tingin mo ba maaayos pa ng pagplancha mo ang nasirang damit ko nang dahil sa katangahan ng kapatid mo? Hindi na! Naku! Nanggigigil talaga ako sa inyong magkapatid! Pare-pareho kayong mga tanga! Pakiramdam ko nang dahil sa inyo tatanda ka agad ako eh! Diyan na nga kayo! Mga buwisit! Ayos ka lang ba, Nina? Oo, Kuya William. Medyo masakit lang tong likod ko at saka braso ko dahil sa pagpalo sa akin ni Tita Melinda. Huwag kang mag-alala. Gagamutin natin yan. At pagkatapos, kakainin natin tong pasalubong ko sa'yo na pandikoko. Yay! May pandikoko ako! Paborito mo to, di ba? Kaya naisipan kong bilhin to nang may matira sa bahan ko kanina eh. Tara, punta muna tayo sa kwarto natin. Papadudod siguro ay kaya ko pang tiisin yung pagiging tamad at palautos ni Tita Melinda sa bahay. Pati na rin yung pagpapatrabaho niya sa akin sa negosyo ng kaibigan niya. Kahit wala akong kinikita ni Barya para sa sarili ko.
Okay lang din sa akin kahit ako na ang magluto ng mga kakainin namin sa pang-araw-araw. Pati na ang maglaba at magplansya ng lahat ng mga damit niya. Pero ang hindi ko kakayanin sa lahat ay ang makita na sinasaktan niya ang kapatid ko. Malayo pa naman ang bahay namin mula sa kapitbahay kaya wala halos nakakarinig sa amin kapag sumisigaw kami dahil sa pananakit ni Tita Melinda. Naiyak na rin po talaga ako ng araw na yon, Papa Dudut, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Ipinakita ko sa kapatid ko na kaya ko siyang ipagtanggol mula kay Tita Melinda. Gusto kong maramdaman niya na hanggat kasama niya ako ay magiging safe siya. Kaya lang, Papa Dudut, habang tumatagal po ay mas nagiging mabigat ang mga kamay ni Tita Melinda sa aming magkapatid. Pati na rin ang mga salitang binibitawan niya. Palagi niya kaming minumura at sinasaktan physically, palagi ko namang tinatanggap ang mga palo o hampas na ginagawa niya sa kapatid ko. Kaya lang ay hindi sa lahat ng oras ay magkasama kami sa bahay ni Nina. Kaya nagagawa niya pa rin saktan ang kapatid ko kapag wala ako doon. Papa Dudut, sa totoo lang ay gusto ko na pong lumaya sa bahay namin at isama ang kapatid ko. Sinabi po kasi ni Tita Melinda na na-extend sa trabaho si tatay at ilang araw pa bago siya makakauwi ng bahay noon. Habang tumatagal din po kasi ay mas pinapahirapan kami ni Tita Melinda. Mabuti sana kung ako lang ang sinasaktan niya o kaya ay palagi kong nababantayan at naipagtatanggol ang kapatid ko. Kaya lang ay hindi. Madalas kasi ay una siyang nakakauwi sa akin sa bahay mula sa eskwelahan. At kapag hindi ako kasama ng kapatid ko ay mas sinasaktan niya ito. Ang palagi niyang dahilan ay dinidisiplina niya lang ang kapatid ko kahit na wala naman itong ginagawang mali. Ilang beses ko pong pinag-isipan noon na maglayas na lamang kaming pareho. Pero wala naman po akong alam na pwede naming puntahan. Wala naman po kasi akong kilala na ibang kamag-anak namin na pwede naming tuluyan or hinga ng tulong. Alam ko po na may kapatid si Mama sa probinsya pero hindi ko naman po alam kung paano pumunta doon. Kaya ang naisip ko na lamang na paraan para makalaya na kami sa mabigat na mga kamay ni Tita Melinda ay ang makauwi si tatay at malaman niya ang lahat. Sigurado ako na kapag sinumbong namin sa kanya ang pagmamaltrato sa amin ni Tita Melinda ay kaagad niya itong paaalisin sa bahay namin. Okay na ba ang mga gamit mo? Oo, Kuya William. Maayos na pati na rin yung baon kong tinapay. Thank you pala dun sa pag-ipit mo sa buko ah. Ang cute-cute kaya ng ayos. Wala yun, pero mabutit nagustuhan mo. Sobra! Kasi ganito rin inaayos ni nanay yung buhok ko dati eh. Ay, nakakamiss na talaga si nanay, no? Kung nandito lang siguro siya, hindi tayo palaging nasasaktan ni Tita Melinda. Oh, walang iiyak ha? Anong sabi ko sa'yo dati? Na malulungkot si nanay kapag nakita niya tayong nalulungkot. Tama! Kaya dapat, kahit nahihirapan na tayo, dapat lagi lang tayong nakangiti. Para kahit nasan pa si nanay ngayon, maging masaya pa rin siya. Ay, ang lungkot naman itong pinag-uusapan natin. Tara na nga at umalis na tayo ng bahay. At baka malate pa tayo sa mga klase natin. Kukunin ko muna yung pamasahe natin kay Tita Melinda. Sige kuya, sasama na rin ako. Oh, saan kayo pupunta? Papasok na po kami sa school, Tita Melinda. Hihingi na rin po sana ako ng pangpamasahe namin. Pamasahe? Ubus na nga yung perang iniwan ng tatay niyo sa akin eh, tapos hihingi pa kayo ng pamasahe ngayon? Pero di po ba, may nakukuha naman kayong pera mula dun sa pinagtatrabahuhan ko na kaibigan nyo? Ang kapal din naman ng mukha mo, William, no? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko dun sa pera na yon? Ginagastos ko para sa sarili ko? Para sa impormasyon mong bata ka, ang daming gastusin dito sa bahay na to. At dun halos napupunta ang kakarampot na perang pinagyayabang mo sa akin. Pero Tita Melinda, kailangan na pong pumasok ng kapatid ko sa school. May exam po siya ngayon. O di pumasok kayo? Pero wala kayong makukuha ni Sing kung duling mula sa akin. Kaya kung gusto nyo talagang pumasok, lakarin nyo ang halos 5 kilometro na daan papunta doon sa school nyo.
tapos ang usapan. Ay nako, kayo talagang mga bata kayo kahit kailan ay sinisira niyo ang umaga ko. Makalabas na nga muna ng bahay na to nang makahinga naman ako ng maginhawa. Kuya, gusto kong pumasok sa school. May test kasi kami ngayon eh. Kaya hindi ako pwedeng hindi papasok. Ay, pasensya na, Nina. Mukhang hindi talaga muna tayo makakapasok ngayon sa school. Naubos na rin kasi yung ipong ko na barya kaya wala talaga tayo magagamit na pera na pamasahe. Ibig sabihin ba, hihinto na rin tayo sa pag-aaral? Siyempre, papasok pa rin tayo. Hindi nga lang muna ngayon. Huwag ka mag-alala. Kasi nung narinig ko si Tita Melinda nakausap si tatay nung isang araw, sabi niya na sa susunod na linggo ay baka makauwi na rin si tatay. At kapag nandito na si tatay, sasabihin natin sa kanya lahat ng pananakit na ginagawa sa atin ni Tita Melinda. Sigurado ko na papaalisin ka agad siya ni tatay, kaya konting tiis na lang muna ha. Magiging masaya din ulit tayo kagaya ng dati. Papadudod, sobrang sama po talaga ng loob ko ng mga oras na yon. Hindi na rin kasi kami talaga pinapasok pa ni Tita Melinda sa eskwelahan ng kapatid ko kahit noong sumunod pang mga araw. Palagi niyang sinasabi na wala na siyang pera, pero madalas naman siyang pumunta sa mga pasugalan na malapit sa bahay namin. Umaalis siya ng umaga at paggabi na kung umuwi ng bahay. Ang nakakainis pa po, Papadudot, ay pinaglalako niya rin ang kapatid ko ng mga kakanin na binebenta rin ng kaibigan niya. Wala na raw kasi siyang panggastos para sa aming magkapatid kaya kailangan na naming tumulong na kumita ng pera kung ayaw naming pare-pareho kaming magutom. Wala naman akong magawa, Papadudot, dahil may isang beses na hindi talaga kami kumain ng kapatid ko dahil walang pagkain sa ref namin o sa lamesa. Ang sabi ni Tita Melinda, kung ayaw daw naming maulit na hindi kumain ng hapunan ay matuto raw kaming makinig at sumunod sa kanya. Yun ang naging madalas na parusa niya sa amin, Papadudot. Kung hindi pananakit na pisikal, ay gugutumin niya naman kami ng kapatid ko. Wala kayong ilalako na pagkain ngayon dahil may lalakarin daw yung kaibigan ko. Kaya pagkatapos niyong mag-almusal, maglaba na kayo at linisin niyo tong buong bahay. Ako na lang po maglalaba at maglilinis ng bahay. Hindi! Ikaw ang magplantsa, William, dahil baka masira na naman ang tatanga-tanga mong kapatid ang damit ko kapag siya ang gumawa nun. Kaya ko naman po gawin ang lahat ng yun. Pagpapahingahin ko na lang po ang kapatid ko. Bahala ka na nga! Basta ayusin mo lahat ng gagawin mo dito sa bahay. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Oh, wala ba kayong pasok sa school ngayon? Si Tatay! Tay! Sobrang na-miss ko po kayo. Namiss ko rin kayo. Lalo na tong mga yakap mo sa akin, Nina. Edgar, kala ko sa makalawa ka pa makakauwi. Yung isang kasama ko kasi sa trabaho ayaw pang mag-day off. Kaya ako na muna ang kumuha ng araw na dapat pahinga niya. Oh, William, nagpakabait ba kayo sa Tita Melinda nyo? Opo, palagi po kaming sumusunod sa lahat ng inuutos niya. Kahit nga po yung pagpapahinto niya sa amin na pumasok sa school, sinunod namin eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tay, hindi na po kami pinapapasok ni Tita Melinda sa school. Ayaw po kasi kaming bigyan ni Tita Melinda ng pamasahe papuntang school. Hoy William, huwag kang nag-iimbento ng kwento dyan ha. Totoo naman po eh. Ilang araw niyo na po kaming hindi pinapapasok ng kapatid ko. Tapos pinagtatrabaho niyo pa po kami. Napakasinungaling mong bata ka. Ako nga ang hirap na hirap sa pakikisama at pag-aalaga sa inyong dalawa. Tapos ako pa ang minamasama nyo? Teka nga, sandali lang. Melinda, ano ba talagang dahilan at hindi pumapasok ang mga bata sa eskwelahan ngayon? Lunes na Lunes ah. Paano yung mga anak mo? Nahuli ko naglalakwatsa nung isang beses na sinundan ko sila. Sa halip na nasa loob sila ng school nila, nasa isang kainan sila sa plaza at nakatambay. Magkasama pa silang dalawa. Hindi po totoo yan. O ano? Ako pa ang gagawin mong sinungaling ngayon? Hindi naman po kasi talaga totoo ang sinasabi niyo eh. Oo nga po,
Ilang araw niyo na po kaming hindi pinapapasok sa school kasi ang sabi niyo wala na po kayong pera. Ayan! Kita mo na yung mga anak mo, Edgar! Kung makipag-usap sa akin, napakabastos! Sa ilang linggo na wala ka dito sa bahay, ganyan silang dalawa sa akin! Palagi nila akong binabastos at pinagtatasan ng boses! Tapos ako pa ang lalabas sa masama sa pagdidisiplina na ginagawa ko sa kanila? Tita Melinda, gusto ko lang naman po malaman ni tatay yung totoong nangyayari dito sa bahay kasi… William, tama na yan. Sumusobra ka na sa pagsagot mo sa Tita Melinda mo. Hindi kita pinalaking bastos, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Pero tay, sinasabi ko lang naman po ang totoo. Sabi nang tumahimik ka na eh. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Edgar, wala naman akong problema kung ayaw sa akin ng mga anak mo. Pero sana naman wag nila akong binabastos ng ganyan. Gusto ko lang naman silang lumaki ng maayos kaya medyo dinidisiplina ko sila. Minamasama pa pala nilang dalawa. Pasensya ka na, Melinda. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila mamaya at pagagalitan. Lalo na yung panganay ko na si William. Papadudot, inis na inis ako sa pag-iyak ni Tita Melinda ng mga oras na yon sa pag-iimbento niya ng kwento. Lahat ng mga sinasabi niya ay puro kasinungalingan lamang, pero siya pa rin ang kinampihan ni tatay nang nagsumbong ako. Ni hindi niya pinakinggan pa ang sinabi namin ng kapatid ko. Hanggang sa kinausap niya ako ng sarili na ng gabi ding yon. Sinabi ko sa kanyang lahat ng nangyari sa bahay, pero parang hindi naman niya pinaniwalaan ang mga narinig niya mula sa akin. Sinabihan niya pa kasi ako na dapat daw ay hindi ko sinasagot sa ganong paraan si Tita Melinda dahil hindi niya raw kami pinalaki ng kapatid ko para maging bastos na mga bata. Ang hindi ko maintindihan, Papa Dudut, ay kung bakit napakadali para sa kanya na paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Tita Melinda kahit kaming mga anak niya ang nagsasabi ng totoo. Sinabi ko rin sa kanya na madalas kaming saktan ni Tita Melinda pero ang sabi ni tatay isang paraan lang daw yon ng pagdidisiplina sa amin. Si Tita Melinda daw ang bagong nanay namin kaya dapat daw ay alam namin kung paano makinig at sumunod sa kanya para hindi niya kami napapagalitan o nasasaktan. Marami pa akong gustong sabihin at isumbong kay tatay na mga oras na yon, Papa Dudut, pero hindi ko na rin tinuloy pa dahil pakiramdam ko ay masasama lamang ang loob ko kapag nakita ko na hindi naman niya ako pinakinggan o pinaniwalaan. Ang pinakamabigat kasi para sa loob ko ay yung makita na ang taong dapat ay nagtatanggol sa aming magkapatid ay hinahayaan lang kami nasaktan ng ibang tao. Naiiyak tuloy ako noon sa naisip ko na siguro kung hindi maagang kinuha sa amin si nanay, hindi namin mararanasan ng kapatid ko ang lahat ng paghihirap na yon at mananatili kami sa simple pero masayang pamilya. Papadudod sa 2 araw na nasa bahay si tatay ay naging maayos muli ang pakikitungo ni Tita Melinda sa aming magkapatid. Siya na ulit ang nagluluto ng mga pagkain at naglalaba ng mga damit namin. Pati ang paglilinis ng bahay ay siya pa rin ang gumagawa. Hindi rin muna nila kami pinapasok sa eskwelahan dahil kakausapin daw muna ni Tita Melinda ang teacher namin kapag umalis na si tatay papunta sa trabaho niya. Naniwala po kasi talaga si tatay sa mga sinabi ni Tita Melinda na hindi kami pumapasok na magkapatid at nagbubulakbol daw kaming dalawa. Palagi ring sinasabi ni Tita Melinda na sa mga araw na wala si tatay sa bahay noon, si Tita Melinda raw ang palaging gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay at wala raw kaming ibang ginawa kung hindi ang kumain at manood ng TV. Isang beses ay pinagtanggol ko ang kapatid ko at sinabi kay tatay na kaming dalawa talaga noon ang naglalaba at nagpaplansya ng mga damit. Sinabi ko rin na nasaktan pa nga ni Tita Melinda si Nina dahil nasira nito nang hindi sinasadya ang damit ni Tita Melinda. Kaya lang nagsisi ako noon, Papa Dudut, dahil
Sinabihan ako ni tatay na itigil ko na raw ang paggawa ng kwento at paninira kay Tita Melinda. Dahil hindi na raw niya hahayaan na maging sakit pa kami sa ulo nito. Matuto na lang daw kaming magkapatid na makisama kay Tita Melinda dahil siya na raw ang magiging nanay namin sa ayaw man o sa gusto raw namin. Oh, aalis na ulit ako para magtrabaho ha. Magpapakabait kayo dito sa bahay at wag nang maging pasaway sa Tita Melinda nyo. Naku, kahit hindi mo naman ibilin yan sa kanila, kayang-kaya ko naman silang disiplinahin. Tay, kailan po kayo ulit uuwi? Pagkatapos lang siguro ng 1 linggo, nandito na ulit ako sa bahay. Tay, sana po wag na kayong magtrabaho ulit sa malayo. Sige Nina, pagkatapos nito, hindi na ako kukuha ng kontrata na malayo dito sa lugar natin para hindi na ako nalalayo ng matagal sa inyo. Basta magpapakabait kayo dito ha? Opo, Tay. William, ikaw ang panganay, kaya ikaw ang dapat na unang dumisiplina sa kapatid mo. Hindi yung ikaw pa ang dinidisiplina ng Tita Melinda mo. Opo, ako na pong bahala sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Edgar. Mahaba ang pasensya ko sa mga bata na yan. Kilala mo naman ako, di ba? Basta mahal mo, mahal ko na rin. Salamat ha, lalo na sa pagpapasensya mo dito sa mga anak ko. Ano ka ba? Wala yun. Parang mga anak ko na rin naman ang mga batang to. Basta matapos ko lang talaga ang kontrata na to, babawi ako sa inyo ng mga anak ko. Nako, gawin mo na lang yan kapag nakabalik ka na. Sige na, umalis ka na at baka matagalan ka pa sa biyahe dahil sa traffic. O siya, sige. Bye Melinda. Bye mga anak. Ingat po kayo, Tay. Bye-bye po. Bye Edgar, ingat ka. I love you. I love you too. Hay, ngayong wala na ang tatay nyo, magkakaalaman na tayo sa bahay na to. Bakit kayo nagsumbong kay Edgar? Dahil gusto naming malaman niyang lahat ng pananakit na ginagawa ninyo sa amin. Kuya William! Ano, William? Bakit hindi ka na nakapagsalita? Sampalang-palang makakapagpatahimik dyan sa bunganga mo eh. Tama na po, huwag niyo po saktan si Kuya William! Ikaw, Nina, nung isang araw pa ako naririndi sa boses mo, ha? Aray! Tita, yung buhok ko po! Huwag niyo po ako sabanutan! Nung isang araw pa katingkat itong kamay ko na ihampas tong tinago kong stick sa'yo. Para magtanda kang bata ka, etong sa'yo! Aray! Napakamaldita mong bruha ka? Ang bata-bata mo pang dal-dal-dal-dal na niyang dila mo? Aray, tita! Tama na po! Sorry na po! Sorry na! O ngayon, nagsasorry ka sa akin? Ha? Aray ko po, tita! Masakit po, tita! Tita, please! Ako na lang po ang saktan niyo! Huwag na ang kapatid ko! O sige, pagbibigyan kita, William. Eto! Kuya! Gusto mo to, di ba? Eto pa, oh! Aray ko po! Ayan! Pabibo ka eh! Akala mo kung sino kang matapang? Kaya eto pa sa'yo. Aray ko po! Mga leche kayong magkapatid kayo? Bakit hindi pa kayo mawala-wala sa pamamahay na to? Ito ang tandaan nyo, ha? Walang kakain sino man sa inyong dalawa sa buong araw. Kung sino man ang mahuli ko, mababalian talaga sa akin ang buto! Papadudot, halos hindi po ako makatayo o makakilos dahil sa ilang beses na malakas na paghataw ni Tita Melinda sa akin ng stick na kawayan na hawak niya. Tumama yon sa iba't ibang parte ng katawan ko at pati na rin sa mukha ko. Huminto lang si Tita Melinda sa pananakit na ginagawa niya sa akin nang mapagod na siya. Inihagis niya ang stick na hawak niya sa kung saan at kumuha ng kadena at padlock. Nilak niya muna ang mga cabinet kung saan nakalagay ang pagkain na uwi ni tatay bago siya lumabas ng bahay. Narinig namin na pinulupot niya ang kadena sa pintuan at sinabi niyang walang makalalabas sa amin ng bahay dahil ipapadlock niya kami sa loob.
Nang makaalis na nga si Tita Melinda ay sinubukan naming buksan ang pinto. Doon namin nalaman na sarado nga ito. Kaya wala na kaming ibang nagawa kung hindi ang magkayakap na lang na umiiyak. Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na maiyak noon, Papa Dudut. Hindi lang dahil sa mga latay ng sugat na nasa katawan ko kung hindi dahil naaawa ko sa kapatid ko. Napakabata pa niya para sapitin ang ganong kalupit na pangyayari mula sa taong hindi naman namin kaano-ano. Kaya nga mas okay talaga para sa akin na ako na lang ang sumalo lahat ng sigaw, mura at pananakit na pisikal ni Tita Melinda kaysa sa nakababata kong kapatid. Mas gusto ko yung saluhin kasi ako ang panganay at mas matanda sa aming dalawa. At gusto kong tuparin ang pangako ko kay nanay na gagawin ko ang lahat para maprotektahan lang ang kapatid ko. Kuya William, nagugutom na ako. Ang sakit na ng tiyan ko. Sandali na lang to. Masisira ko na rin tong lock ng cabinet. Nakita ko na dito nilagay ni Tita Melinda ang ibang tinapay na nasa lamesa kaninang umaga eh. Pero paano kung biglang dumating si Tita Melinda? Magagalit siya kapag nakita niyang sinisira mo yung cabinet niya. Wala akong pakialam. Gamit to ni nanay kaya ang ibig sabihin ay gamit natin to at hindi sa kanya. Eh pero baka paluin na naman niya tayo. Ayoko na ulit mapalo niya, kuya. Hindi mangyayari yun dahil akong sasalo ng lahat ng mga palo niya. Ayan, sa wakas, bukas na to. Sabi na eh, ang daming pagkain dito eh. Kuya, pahingi na ako ng pagkain. Ang sakit na talaga ng tiyan ko sa gutom eh. Ito ang tinapay oh, Nina. Kainin mo na to. Salamat, Kuya William ah. Ay, gutom na talaga ako. Kuya, kumain ka na rin itong tinapay. Sige lang, hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Oh, daan-daan lang sa pagnguya. May ibang tinapay pa rito. Hindi ba talaga tayo alis dito, Kuya William? Ayoko na kasi dito sa bahay, lalo na kay Tita Melinda. Makakaalis din tayo. Hahanap ako ng ibang paraan. Pero, hindi na ba talaga tayo mahal ni tatay? Kasi hindi siya naniniwala sa mga sinasabi natin eh. Totoo naman kasi na sinasaktan tayo ni Tita Melinda eh. Pero hindi siya naniniwala sa atin. Mahal tayo ni tatay. Siguro kasi hindi niya naman nakikita ang totoong ugali ni Tita Melinda kaya nahihirapan siyang paniwalaan ang sinasabi natin. Basta ubusin mo na yung tinapay para makapagpahinga na rin tayo sa kwarto pagkatapos. Ay, tinamaan na lintik talaga tong mga batang to! Anong ginawa niyo sa cabinet ko? Tita Melinda, gutom na po kasi ang kapatid ko kaya kumuha po ako ng tinapay dito. Eh bakit niyo sinira ang cabinet ko? Mga lintik kayo? Cabinet naman po ni nanay yan ah. Hindi naman po yan sa inyo. Talagang sinusubukan niyo ako, no? Tingnan natin kung hindi kayo magtanda sa bakal ng singturon na hawak ko. Tita! Tita, huwag niyo pong sasaktan ang kapatid ko! Aray! Ang braso ko! Tumabi ka dyan, William, at ibigay mo sa akin yung buwisit na kapatid mo na maturuan ko na leksyon yan! Ako na lang po, saktan niyo! Huwag niyo na po siyang... Pareho kayo masasaktan sa akin na magtanda kayo! Nina! Lumapit ka dito sa akin! Huwag ka lalapit kay Tita Melinda! Diyan ka lang sa likod ko! Aray! Matigas talaga yung ulo mo, William, ha? Sige! Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang ipagtanggol yung bruhang batang yan! Nina! Tumakbo ka na palakas! Bilisan mo!
bumitiw ha? Napakatigas talaga ng ulo mo! Palalambutin natin yan ng bakal ng sinturon na hawak ko! Etong bagay sa'yo! Magtatanda ka na talaga ditong bata ka! Hindi mo makakalimutan tong araw na to! Aray! Tama na po! Papa Dudut, hindi na po naging malinaw sa akin ang lahat mula nang makita kong nakatakbo palabas ng bahay namin ang nakababata kong kapatid. Nang subukan kasing habulin ni Tita Melinda si Nina ay niyakap ko siya sa mga binti niya upang pigilan siya. Kaya ako na lamang ang pinagbuntunan ng matinding galit niya na hindi ko alam kung saan ba nagmumula. Ilang ulit niya akong hinampas ng bakal na hawak niyang makapal na sinturon. Tumama yon sa iba't ibang parte ng katawan ko at nang malakas yung tumama sa ulo ko ay doon nagsimulang umikot at manlabo ang paningin ko. Narinig ko pa ang sigaw ni Tita Melinda noon pero hindi ko na halos maramdaman ang ginagawa niyang pananakit sa akin. Hanggang sa magising na nga lang ako, Papa Dudut, na nasa loob na ako ng isang maliit na kwarto. Sobrang sakit ng lahat ng parte ng katawan ko na halos hindi ko na maikilos pa. Ramdam ko rin ang pamamaga ng mga labi ko na hirap kong ibuka. Pati na ang isang mata ko. At nang tuluyan ko nang maimulat ang aking mga mata ay kaagad kong nakita ang kapatid ko at si tatay na umiiyak. Niyakap nila ako ng mahigpit habang si tatay ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Nalaman ko noon, Papa Dudut, na nagawang humingi ng tulong ni Nina sa kapitbahay namin. Kaagad silang tumawag ng mga barangay tanod upang pumunta sa bahay namin at naabutan nga raw ako nilang duguan at wala nang malay. Akala pa raw na mga bumuhat sa akin ay wala na akong buhay kaya nagmadali silang sinakay ako sa sasakyan at dinala sa ospital. Tinawagan din daw nila si tatay at kaagad itong umalis mula sa kanyang trabaho para puntahan kami. May 2 araw din daw na wala akong malay sa ospital, Papa Dudut. At sa 2 araw na yon ay nagtago po si Tita Melinda. Sobra naman ang pagsisisi ni tatay dahil sa nakita niyang kalagayan naming magkapatid, lalo na ako, Papa Dudut. Bugbog na bugbog po kasi ang buong katawan ko, pati na ang aking mukha. Mabuti na lang at wala raw akong naging internal bleeding o seryosong komplikasyon. Ang sabi ni tatay, dapat daw ay naniwala siya sa aming mga anak niya. Dapat nung una pa lang ay pinalayas na niya si Tita Melinda sa bahay dahil noon din ay nalaman naming, Papa Dudut, na may naging kaso na rin pala si Tita Melinda ng pambubugbog sa mga anak ng dati nitong kinakasama na isa ring byudo. Nakalaya lang daw ito kaagad noon dahil nakapagbayad ng piyansa at nakipag-areglo sa kanya ang dati nitong kinakasama. Pero Papa Dudut, pagkatapos ng halos 3 buwan mula nang mangyari ang pananakit niya sa amin ay nahuli rin siya ng mga pulis. At sa pagkakataong iyon ay sisiguraduhin daw ni tatay na hindi na ito makakalaya pa dahil gagawin daw niya lahat para mabigyan ng hustisya ang ginawang pagmamaltrato sa amin ni Tita Melinda. Ngayon po, Papa Dudut, ay may 10 taon na ang nakakalipas mula nang sapitin naming magkapatid ang mapait na karanasan na ito sa kamay ni Tita Melinda. Nahirapan kami noon pero nagawa naming muling maging masaya ang bawat umaga sa aming buhay. Lalo na at tinupad ni tatay ang pangako niya na hindi na siya muli pang lalayo sa aming magkakapatid. Nagtrabaho na lamang siyang malapit sa bahay at hindi na rin siya nag-asawa pa. At ngayon po ay graduating na ako sa college at umaasa ako na magsisimula ng mas maging maayos at maginhawa ang buhay namin kapag nakatulong na ako kay tatay sa pagpapaaral sa kapatid ko. Dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang manatili kaming buo at palaging masaya na magkakasama. Papa Dudut, salamat po sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko mula sa daang-daang libo na nagpapadala ng sulat sa inyo sa araw-araw at sana nakapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay ngayon ang kwento ng buhay ko na anumang pagsubok na dumating sa atin ay kailangan nating magpakatatag para sa mga taong mahalaga
sa buhay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, William. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Nasisira ng isang pagkakamali ang tiwala ng isang tao kahit na hindi ito sinasadya. At napakasakit nito lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay ang pinakamamahal mo. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahandang magpatawad at magbigay ng second chance sa taong minsang dumurog sa puso mo? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking storya ay nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira, 31 years old, sa kasalukuyan na nakatira sa Valenzuela kasama ang biyanang ko. Meron po akong isang anak na babae, Papa Dudut, sa kinakasama kong si Mateo na isa namang kontraktor. 3 taon nang nakakalipas nang magsimula po kaming tumira dito sa Valenzuela. Ang totoo niyan ay tubong Pasig po talaga ako at doon na rin kami nagkakilala ni Mateo through common friends. Dati po kasing nagtatrabaho rin bilang sekretary ako sa isang private company hanggang sa niligawan nga ako ni Mateo at nabuntis. Nanirahan po kami sa isang paupahang kwarto sa Pasig hanggang sa nakapanganak na ako, Papa Dudut. Mahirap na masarap ang maging nanay. Pero masasabi ko na napaka-challenging pa rin ang magkaroon ng live-in partner na katulad ni Mateo. Ano ba kasing problema mo, Vera? Kakapasok ko pa lang ng bahay, nakaangil ka na. Aba, ano ba sa palagay mo ang dapat maging reaksyon ko? Matuwa sa'yo? Pwede ba? Tingnan mo nga kung anong oras na. Pasado 1:00 na ng tanghali. Mabuti na isipan mo pang umuwi rito sa bahay natin. Ano, nagutom ka kaka-basketball mo? Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit ang init-init ng ulo mo. Samantalang nagre-relax lang naman ako sa labas kasama ng mga tropa ko. Ikaw nang may sabi. Nagbabasketball lang naman kami, di ba? Ano ba masama dun? Walang masama kung nagbabasketball ka. Ang masama yung halos tumambay ka na dun sa court at ubusin ang buong araw mo sa mga barkada mo. Mag-iisang linggo ka ng ganyan, Mateo. Umuwi ka na lang dito sa atin kapag nagugutom ka o kapag matutulog ka na. Di wala ka ng panahon sa amin ng anak mo ah. Masyado ka namang OA, Vera. Anong walang panahon? Di ba nung isang araw magkakasama pa tayo ng anak natin? Nag-mall tayo at kumain din tayo sa labas. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo pinababayaan ko na kayo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi hamak na mas marami ang oras na ginugugol mo sa labas kaysa sa amin dito. Aba Mateo, kasi sikat pa lang ng araw, nandun ka na nakabalandra sa kalsada. Ewan ko sa'yo. Ang liit-liit na bagay pinapalaki mo. Wala ka ba magawa sa buhay mo, Vera? At trip na trip mo talaga akong awayin? Nakakasawa na, alam mo ba yun? At ikaw pa talaga may ganang manawa, ano? Bakit? Naisip mo ba na tanungin ang sarili mo kung bakit ako nagagalit sa'yo? Malamang hindi, kasi manhid ka! Oras mo lang naman ang hinihingi namin ng anak mo, pero napakadamot mo pa! Akala mo ba gustong-gusto ko na palagi nagbubunga nga sa'yo? Siyempre hindi! Kaya nga sa abot na makakaya ko, iniintindi kita. Pero ako, naiintindihan mo ba ang pinanggagalingan ko? Gusto mo yung palagi ko kayong kasama ng anak mo, ganon. Paano naman yung iba?
yung pamilya ko, yung mga tropa ko. Siyempre miss din namin ang isa't isa kaya normal lang na makipagkita ako sa kanila. Pati ba naman yun, kina-question mo pa? Masyado mo naman yata ako kinokontrol, Vera. At saan naman ang galing yan, Mateo? Naisip ko lang. Ganyan din kasi yung mga possessive na karelasyon ng mga tropa ko. Kaya ayun, hindi nakatakatak ako nagsawa na sila. Sinasabi mo bang ganong klaseng tao ako? Ano ba, Vera? Kapal ang Tumigil mukha ka nga! mo! Nasasaktan ako! Siraulo ka talaga! Ikaw ang siraulo sa ating dalawa! Alam mo, mabuti pa nga siguro doon ka na lang sa labas kasama ng mga barkada mo eh! Maglaro kayo ng basketball hanggang sa lumaylay ang mga dila ninyo! Total mas mahal mo naman sila kaysa sa amin ng anak mo eh! Kaya bahala ka na sa buhay mo! Buwisit ka! Pwede ba? Huwag ka nga masyadong madrama dyan. Hindi ako madrama! Ikaw ang walang pakiramdam! At dahil isang kontraktor ay madalas kong saang-saang lugar na didestino si Mateo Papadudut. Ang pinakamalayo na nga po ay ang bandang Visayas at Mindanao. Depende sa laki at tagal ng project nila. Bago kami magkakilala ay pabalik-balik na siya noon sa Manila at Cebu. Nang magkabibi naman po kami bagaman hindi na tawid dagat ay madalas pa rin na nasa malayong lugar ang kinakasama ko dahil nga sa trabaho niya. Mabait naman po si Mateo Papadudut. Bukod doon ay good provider din siya, maayos at nagwo-workout naman ang relasyon namin bilang live-in partners kahit na LDR kami. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa ko pa rin pong maging unfaithful sa kanya, Papadudut. Ang lalim nun ah. Bakit? May problema ka ba? Oh, ikaw pala, Hector. Napapansin kong para mag-iisang linggo ka ng ganyan. Anong ganyan? Yun bang parang aburido sa buhay? Tensyonado at mukhang stressed? Yung totoo, Vera, may problema ka ba? Wala. Ayos lang ako. Lokohin mong lelang mo. Huhulaan ko. Dahil ba yan kay Mateo? Ano na naman ang ginawa ng kulokoy na yun sa'yo? Ayun nga. Wala siyang ginagawa kundi puro basketball, panay sama sa barkada kapag gigimik, tapos gabing-gabi na siya umuwi sa amin ng anak niya. At alam mo yung nakakainis pa doon? Pakiramdam ko kami pa yung nakikihati ng oras niya eh. Pinag-usapan nyo na bang dalawa yan? Kung usap lang, syempre, halos mapaos na nga ako sa kasasabi sa kanya tungkol sa problema namin. Kaso lagi niyang kinakatwiran na hindi naman niya kami pinababayaan. Kaya wala akong karapatan na sitahin siya sa kung ano man yung gusto niyang gawin sa oras niya. Ay, gets ko naman yun eh. Hindi naman ako makasariling babae para pagbawalan siya kung gusto niyang lumabas kasama ang mga barkada niya o makipagkita sa nanay at mga kapatid niya. Kaya lang, sinabihan niya akong possessive. Sinabihan niya akong siraulo. Kahit na ang gusto ko lang naman magkaroon din siya ng mahaba-habang oras sa aming mag-ina. Tapos, kung pagsalitaan pa niya ako, parang hindi ako yung nanay ng anak niya eh. Oh, Vera, huwag ka nang umiyak. Ay, napakagago talaga ng Mateo na yan. Bakit ganyan niya kayo ituring ng anak mo? Base sa mga kwento mo, para siyang binata umasta. Ganun na nga. Minsan nagsasawa na lang ako magsabi sa kanya kasi lumalabas na parang totoo nga yung sinabi niya sa akin eh. Totoo nga, Lin. Yung possessive ka? Aba, normal lang yun. Kasi nga, bibihira lang naman siya kung umuwi sa inyo. Dapat nga mas naiintindihan niya kung namimiss siya na mag-ina niya. Dapat kayong dalawa ng anak mo ang mas pagtuunan niya ng oras. Kasi kayong pamilya niya. Ay, alam mo Vera, hindi mo deserve ang ganyang lalaki. Bakit? Ano ba ang deserve ko, Hector? Siyempre, yung lalaki na hindi gaya ng kinakasama mo. Dapat sa katulad mo, inaalagaan, minamahal at iniingatan. Hindi sinasaktan at binabaliwala. Buti ka pa naisip mo yan. Si Mateo, ewan ko ba? Habang tumatagal pakiramdam ko, mas nagiging malayo kami sa isa't isa. Dati okay naman kami eh. Napag-uusapan naman namin yung lahat ng bagay ng walang bangayan o sigawan. Kaya ngayon,
Hindi ko alam kung ako ba o siya ba yung may problema. O baka pareho na kami. Lahat naman ng nasa relasyon dumadaan sa ganyang pagsubok. Kaso nakakasawa na eh. Nakakapagod na. Mabuti pa hayaan mo na lang muna ang mga bagay. Kung pipilitin mo kasing solusyonan ng isang problema kaagad, baka imbis na maayos maging malala pa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako masyado mangungonsimi kay Mateo. Pabayaan mo siyang ma-realize sa mga pagkukulang niya sa inyong mag-ina. Lalong-lalo na sa'yo, Vera. Sana lang pag dumating yung araw na yun, hindi pa uli ang lahat para sa inyong dalawa. Salamat sa pakikinig mo sa problema ko, Hector, ha? Sus, wala yun. Nako, tigilan mo na muna ang drama mo dyan at magmerienda tayo doon sa pantry. Tara, dinalhan kita ng paborito mong pizza at lasagna. Ako mismo gumawa ng mga yun para talaga sa'yo. Nag-abala ka pa talaga. Sakto, kasi kanina pa ako nagugutom. Nga pala, Vera, sa susunod, iwan mo na lang muna sa bahay niyo ang problema mo. Lalo na dyan kay Mateo. Para hindi ka nagkakaganyan. Ay, mukhang tama ka dyan. Susubukan kong gawin niyang sinabi mo. Papadudot 4 na taong gulang na po noon ang anak namin ni Mateo nang maisipan kong magtrabaho muli. Matapos ko kasing manganak ay nag-resign ako sa dati kong pinapasukan para mag full-time mom. Wala naman po akong pinagsisisihan sa desisyon kong yon dahil nasusubaybayan ko ang paglaki ng anak ko. Kaya lang ay aminado po ako na nakakaramdam ako ng pananawa. Tandang-tanda ko pa na pinagtalunan pa namin ni Mateo ang kagustuhan kong magtrabaho muli kesyo kaya naman daw niya kaming buhayin mag-ina. Kaya lang aminado po ako noon na kinaiinipan ko na ang pagiging taong bahay. Kaya nga nang sumang-ayon si Mateo matapos ang mahaba-haba naming diskusyon ay kagad kaming lumipat sa bahay ng nanay ko na taga Pasig rin para may mapag-iwanan ako sa anak namin. Doon ko na rin sinimulang maghanap muli ng mapapasukan at hindi nagtagal ay natanggap naman po ako sa isang private company bilang office staff at doon na nga nagsimula ang mabuting pagkakaibigan namin ni Hector na katrabaho ko. Mabait at maunawain, kay Hector ko po nahanap ang kalinga na hindi kayang ibigay sa akin ni Mateo dahil nga malayo kami sa isa't isa at bukod doon ay madalas pa kaming nagtatalo kesa nagkakasundo. Kaya hindi na rin po kataka-taka papadudot na nagsimula na nga akong mahulog sa katrabaho ko nang hindi sinasadya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot bukod sa tipikal naming pinagtatalunan ni Mateo, sa tuwing nasa bahay siya ay isa rin pong issue sa ka-live-in partner ko ay ang pagiging galante niya sa pamilya niya. Partikular na sa mga kapatid niya. Huwag niyo po sanang mamasamain at hindi po ako intremidita o masamang klase ng tao dahil lang sinisilip ko ang perang ibinibigay ni Mateo sa mga kamag-anak niya. Pero minsan ay hindi ko po talaga mapigilang magdamdam dahil pagdating sa amin ng anak niya ay tipid na tipid po siya. Palaging sapat lamang ang para sa amin lalo na ang para sa akin. Pero sobra-sobra at nag-uumapaw naman pagdating sa pamilya niya. Samantalang dapat ay mas priority na niya kami, papadudot. Yun din po ang dahilan kung bakit ginusto kong magtrabaho muli para naman magkaroon din ako ng sarili kong pera at hindi palaging umaasa sa kanya. Ay, naku, paubos na palang gatas ng anak natin, Mateo. Hindi na yata ito aabot bukas. Pwede ba? Huwag kang maraming sinasabi dyan, Vera. Kita mong busy ako eh. Tapos dada ka ng dada. Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo, puro ka lang pagsi-cellphone. At pati paglalaro ko ng mobile games pinakikialaman mo na. Sumasobra ka na ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na paubos ng gatas ng anak natin.
Tapos nagagalit ka na dyan? Kung ayaw mo palang naiistorbo sa paglalaro mo, edi bigyan mo ako ng pera at ako na lang ang bibili ng pangangailangan ng anak mo. Ano ka mo? Bakit kita bibigyan ng pera? Anong assurance ko na hindi mo lulustayin sa walang kakwenta-kwenta ang pera ko? Napakakapal naman ang pagmumukha mo para pagbintangan ako ng ganyan, Mateo. Hindi ko na yata nagugustuhan ng tabas ng dila mong lintik ka. Basta. Hindi pa rin kita bibigyan ng pera. Wala akong tiwala sa'yo, no? Ako nang bibili ng gatas. Tsaka yung iba pang kailangan ng anak natin. Alam mo, sumusobra ka na talagang buwisit ka. Aray! Itigil mo na nga yan! Nung nakarang araw, sinabihan mo kong siraulo at possessive. Ngayon naman kung makapagsalita ka, akala mo ginagastos ko kung saan-saan ang perang nakalaan para sa anak natin. Sobra ka na! Hindi tama na pagsalitaan mo ako ng ganyan. Bakit? Simulat sa pool ako naman ang bumibili ng mga kailangan ng anak natin, di ba? Pati ng mga kailangan dito sa bahay. Ano ba ang punto mo? Hindi ako marunong mag-budget, ganon? Ano ba namang klaseng utak meron ka, Mateo? Hindi ko ninulustay ang pera mo! Alam ko na pala kung bakit ka nagkakaganyan. Yan siguro ang sinasabi sa'yo ng pamilya mo, no? Obvious naman na Ano, tama ako, di ba? Pwede ba? Huwag mo ang idama yung pamilya ko rito. Labas sila rito, Vera! Akala mo ba talagang tanga ako, Mateo? Akala mo ba hindi ko nararamdaman na mainit ang dugo nila sa akin? Lalong-lalo na yung nanay mo? Kasi pakiramdam nila, inagaw ka namin ng anak mo sa kanila. Bakit ba ganyan ang tingin mo sa lahat ng tao sa paligid natin? Ano? Wala na bang matinong tumatakbo dyan sa kokote mo, Vera? Ikaw ang hindi matino sa ating dalawa eh. Ikaw din na nagpapalala sa mga simpleng bagay na dapat pinag-uusapan lang natin ng mahinahon. Ewan ko ba sa'yo? Nagbago ka na talaga. Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung dating lalaking minahal ko. Huwag mo nga akong linyahan ng ganyan. Wala tayo sa teleserye. Ikaw tong may problema sa ating dalawa. Masyado kang demanding. Masyado kang praning. Ba't di mo kaya subukan kumalma? Hindi yung oras-oras na lang, mainit ang ulo mo sa akin. Ginagawa mong issue ang lahat ng bagay. Buisit! Pati pamilya ko, dinadami mo pa. Papadudot nung hindi pa ako nagtatrabaho ay wala po talaga akong kapera-pera. Hindi naman po ako materialistic pero syempre iba pa rin kapag may hawak ang pera for emergency purposes. Hindi rin naman po kasi ako noon binibigyan ni Mateo ng pera. Sa katunayan, lahat ng sweldo niya ay siya ang humahawak. Siya na rin ang bumibili ng pagkain namin at pangangailangan ng anak namin, kaya minsan pakiramdam ko ay wala na akong silbi sa relasyon namin, Papa Dudut. Nang minsan kong inopen up sa kanya ang tungkol sa bagay na yon ay pinagtawanan lamang po niya ako. At sinabing taong bahay lang naman ako kaya hindi ko na kailangan pa ng pera. Hindi rin naman daw kami nagugutom kaya dapat ay makontento na lamang ako sa buhay na meron kami ng anak namin. Habang tumatagal na gano'n ang pag-uugali ni Mateo ay lalo po akong nawawala ng amor sa kanya, Papa Dudut. At ng mga panahon na madalas na kaming nagtatalo, mapapersonal man o sa telepono ay napapadalas na rin po na si Hector ang naging takbuhan at sumbungan ko. Sumusobra na talaga ang lalaki yun sa mga pinagsasabi niya sa'yo, Vera. Mabuti na lang at destino ulit siya dahil kung hindi, baka masugod ko siya sa inyo at masapak sa muka. Ikaw talaga, Hector. Puro ka biro. Sino may sabi sa'yo na nagbibiro ko? Seryoso ako dun. Ang dapat sa bibig ng lalaking yun, pinapadugo. Hector, mali ba ako? Ang sa akin lang naman kasi, malalaki na yung mga kapatid niya. Pero kung babyhin niya, kala mo wala siyang sariling pamilya. Kung tutuusin, hindi naman yun ang unang beses na nag-away kami tungkol sa pagiging galante niya sa mga kamag-anak niya. Siyempre, wala namang masama doon, di ba? Pamilya niya yun. Kaso sana ilugar naman. Kung magpamudmud siya ng pera sa mga yon, akala mo napakayaman namin.
Ako ngang kinakasama niya at nanay ng anak niya, hindi niya mapagkatiwala ang bigyan ng pera. Kahit man lang pambili ng pangangailangan ng anak namin. Tapos pagdating sa ibang tao, ganun ang ugali niya. Napaka-unfair lang kasi. Kahit naman saan anggulo tignan, hindi patas ang trato sa'yo ng tarantadong yun, Vera. Kaya dapat sinusoplak talaga yung Mateo na yan para matauhan. Hindi ka dapat niya ginaganyan. May damdamin ka. At katulad nga ng sinabi ko sa'yo noon, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Habang tumatagal, parang nawawalan na ako ng tiwala na magiging maayos pa ang pagsasama namin ni Mateo. Para sa akin, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Kinausap ko na siya ng masinsinan, pero hindi siya marunong makinig. Sabi ko nga sa kanya, kung may nagbago man sa aming dalawa matapos ang ilang taon ng pagsasama, siya yun. Ay, kung meron lang sana akong pagpipilian. Meron ka naman talagang pagpipilian, Vera. Pwede mong piliin na huwag manatili sa lalaking ganyan ang trato sa'yo. Pwede mong piliin na umalis sa poder niya. Kasi baka dumating yung araw na tuluyan mo nang hindi mahanap ang lugar mo sa buhay niya. Kaya nga ngayon pa lang, gawin mo nang alam mong tama. Ewan ko, Hector. Hindi ko na Mateo. Parehong iba yung mga gusto namin sa buhay. Walang kapayapaan sa bahay kapag magkasama kami. Isa lang ang ibig sabihin kapag pareho nyo nang isinusukang isa't isa, Vera. Baka panahon na para maghiwalay kayo. Ano ka ba? Kahit namang gano'n ang nangyayari sa amin, mahal ko pa rin si Mateo at siya pa rin ang tatay ng anak ko. Mahal mo nga siya pero mahal ka pa rin ba niya? Sa palagay ko kasi, hindi na. Papadudot ng mga panahon na yon ay muling nadestino sa malayong lugar si Mateo. Pero hindi tulad ng dati ay hindi ko na po siya madalas na kinukulit. Minsan ko na lamang din siya tinetext o kinukumusta dahil nga mas naging abala na ako noon sa opisina at madalas na pagod pag-uwi sa bahay. May mga pagkakataon pa nga noon na hindi ko na nasasagot ang tawag niya. Nung una ay hindi ko yon sinasadya pero habang tumatagal ay hindi ko na talaga siya nami-miss. Isa pang bagay na nakaapekto sa pagiging malamig ko sa live-in partner ko ay ang umiinit at lumalalim naming turingan sa isa't isa ni Hector. Oo, pumayag po akong makipag-on sa kanya kahit na kami pa ni Mateo. Dahil nga mas nararamdaman ko kay Hector ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko mahanap sa kanya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot ilang buwan ko rin pong niloko noon si Mateo dahil nga sa pagkakaroon namin ng relasyon ni Hector. Hanggang isang araw ay napansin niyo ng nanay ko dahilan para kausapin niya ako ng masinsinan, Papadudot. Nung una ay naghihinala pa lamang siya hanggang sa pinaamin na niya ako. At doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat ng kagagahan ko. Natatandaan ko pa na sinampal ako noon ni nanay dahil sa galit sa akin sabay hagulhol. Sinabi niya rin po sa akin na hindi niya ako pinalaki para tularan at lakaran ang landas na dinaanan ng tatay ko nang minsan itong magkaroon ng ibang karelasyon habang sila pa ni nanay. Doon nga po ako nagsimulang kainin ng labis na kahihiyan, Papadudot. Biglang nanumbalik sa isipan ko ang lahat ng sakit na pinagdadaanan namin noon ni nanay nang mas piliin ni tatay ang kabit niya kesa sa amin. Bigla ko rin pong naalala ang lungkot na magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. At pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa sa akin ng tatay ko, kaya nga kinabukasan sa utos ni nanay at sigaw ng konsensya ko ay kinausap ko nga po si Hector upang opisyal nang tapusin ang relasyon naming dalawa.
I'm really sorry, Hector. Vera, ano ba nangyayari? Bakit bigla mo na lang gustong tapusin ang lahat sa atin? Naging inaala na ba si Mateo? Alam na ba niya? Walang kinalaman si Mateo dito, Hector. Ako mismo nagdesisyon na tapusin na kung anumang namamagitan sa atin. Pero bakit nga? Hindi ko maintindihan. Nung nakarang araw lang, ayos pa tayo. Magkasundo pa nga tayo. Sabi mo pa nga, masayang-masaya ka nakasama ako. Pagkatapos ngayon, biglang ganito. Sabihin mo, may nagawa ba ako mali? Kasi kung mayroon man, pangako babawi ako. Huwag mo lang akong iwanan, please. Pero alam mong mali itong ginagawa natin, di ba? Pamilyado na akong tao. Wala akong pakialam kung may pamilya ka na. Tanggap ko yun. Kasi nga mahal kita eh. Kaya please, huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo naman ako basta itapon na lang na parang basura. Alam mong hindi totoo yan, Hector. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko dahil ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Ikaw lang yun nandyan sa tuwing kailangan ko na makakausap kapag may problema kami ni Mateo. At nagpapasalamat ako ng taus-puso dahil sa pagiging mabuting kaibigan mo. Kaya lang kasi, tulad nga nung sinabi mo sa akin noon na hindi ko deserve ang trato at pag-uugali ni Mateo. Sasabihin ko rin sa iyo ngayon na hindi mo deserve ang katulad ko. Marumi akong babae. Nagkasala ako sa kinakasama ko at tatay ng anak ko. Naging mapusok ako at mahina. Gusto ko nang itama lahat ang pagkakamali kong yun. Sabihin mo, pinahal mo ba talaga ako? Akala ko kapag ginawa kong lahat ng makakaya ko, magugustuhan mo rin ako na higit pa sa pagiging kaibigan o katrabaho. Mukhang nagkamali ako. Mas mahal mo pa rin si Mateo. Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit gusto mo na makipagtala sa akin. Patawarin mo ako, Hector. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko sarili ko na mahulog sa'yo. Kahit na alam ko naman na wala akong kalaban-laban kay Mateo. Vera, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Ang pinagsisisihan ko lang, pareho tayo nagkasala sa mata ng Diyos. Sa ngayon, gulong-gulo pa talaga ako at nasasaktan ng gusto. Pero kung gusto mo nang tuldukan ng anumang meron tayo, naiintindihan ko. Ayoko namang pilitin mo ang sarili mo na gawin ang mga bagay na hindi mo naman gusto at labag sa kalooban mo. Maraming salamat, Hector. Patawarin mo rin ako kasi dinamay pa kita sa mga problema ko. Wala akong pinagsisisihan. Ang gusto ko na lang sa ngayon maging masaya ka. Gawin mo yung sa palagay mong tama. Kahit na masakit, kahit na mahirap. Dahil ganun din ang gagawin ko. Papadudot ng sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na sa pinagtatrabahuhan namin si Hector. Hindi na rin po kami nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap kahit noong last day niya. Minabuti na rin namin yon para tuluyan na naming maisantabi at makalimutan ang anumang namamagitan sa amin. Nang mga panahon na yon ay may nangyayari sa amin ni Hector habang magkarelasyon kami ay naging maingat naman po akong wag mabuntis para hindi lalong magduda si Mateo. Hindi ko po ito sinasabi dahil pinagmamalaki ko sa ginawa ko. Sa katunayan, kahit na tapos na ang relasyon namin noon ni Hector ay hindi pa rin po ako pinapatulog gabi-gabi ng aking konsensya. Hiyang-hiya po ako sa nanay ko at sa anak ko, ganoon din po sa sarili ko, Papa Dudut. Pero alam ko na kung may dapat akong hinga ng kapatawaran, yon ay walang iba kundi si Mateo. Lalo pat malaki na rin po ang pinagbago niya simula nang maging malamig ang trato ko sa kanya noon. Nandyan po kasi yung siya na mismo ang nag-update sa akin ng mga ginagawa niya kahit na hindi ko naman po tinatanong. Naalala ko pa nga na minsan niyang binanggit sa akin na napag-isipan niya mabuti yung naging pagtatalo namin noon at na-realize niya na nagkakamali siya. Kaya nga siya na rin po ang nag-insist noon na babawi siya sa lahat ng naging pagkukulang niya sa amin ng anak niya. Lalong-lalo na nga po sa akin.
At pinatunayan nga po niya yon nang muli siyang umuwi sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Vera, mahal? Gusto mo bang masahihin kita? Mukha kasing tensyonado ka. Para guminhawa ang pakiramdam mo. Ayos lang ako, Mateo. Hindi mo na kailangan mag-abala. Mabuti pa magpahinga ka na. Maliligo lang ako tapos matutulog na rin. Medyo napagod din kasi ako sa trabaho kanina eh. Ay, Vera, kung ganyan lang pala na para kang stressed palagi, bakit di ka na lang mag-resign? Ba't ako mag-resign? Kala ko ba napag-usapan na natin to? Akala ko ba ayos lang sa'yo na magtrabaho ako? Tapos ngayon gusto mo huminto na naman ako. Ang akin lang naman para mas magkaroon tayo ng oras sa anak natin. Lalo na kapag umuwi ako rito sa inyo. Kung alam mo lang namimiss ka na namin ng anak mo. Hindi naman kita maistorbo dahil madalas ganyan. Anong ganyan? Yun bang pagod ka sa trabaho at stressed ka? Natural lang naman yun dahil wala namang petics na trabaho. Dapat nga alam mo yon kasi ikaw mismo mas stress at pagod ka pa nga kaysa sa akin noon. Vera, hindi ako nakikipagsigawan sa'yo. Tsaka baka marinig tayo ni na mama. Isipin pa nun nag-aaway na naman tayo. At kailan ka ba nahiya sa kung anong sasabihin ng nanay ko sa atin? Alam mo, ayos ka rin eh, no? Dati naman mas mataas pa nga ang boses mo kaysa sa akin eh. Tapos ngayon daig mo pa ang maamong tuta. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong bumawi dahil naging gago ko nun? Halos ipagpalit ko na ang oras ko sa inyo ng anak natin sa ibang tao. Nang ma-realize ko yun, nalaman ko kung gaano ako kawalang kwentang partner na tatay. Sana kasi noon mo pa na-realize ang tungkol sa bagay na yan, Mateo. Kasi kung nagkataon, hindi ko sana nagawang pagtaksilan ka. Ha? Anong sinabi mo, Vera? Patawarin mo ko, Mateo. Sandali. Hindi ko maintindihan. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Nagkasala ako sa'yo. Nagkaroon ako ng ibang karelasyon habang nasa malayo ka. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit hinayaan kong umabot sa puntong yon hanggang sa hindi ko na nga alam kung paano tumigil. Alam ko galit ka sa akin. Maiintindihan ko kung kamuhian mo ko o ituring na marumi at masamang babae. Pero maniwala ka. Hindi ko naman yung sinasadya at hindi ko intensyon na sirain ang pamilya natin. Hindi sinasadya? Vera! Alin sa sinasabi mong pagtataksil sa akin ang hindi mo sinasadya? Pwede ba? Huwag mo akong gaguhin! Paano mo nagawa sa akin ang bagay na yun? At sino lalaking yun, ha? Kilala ko ba siya? Katrabaho mo ba siya? Sagutin mo ako! Oo, katrabaho ko nga siya pero tapos na kami, Mateo. Nag-resign na rin siya sa trabaho namin. Kahit na! Alam mo, gustong-gusto kitang saktan pero... Paano mo nagawa sa akin to, Vera? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Alam kong mali at malaking kasalanan ang nagawa ko pero hindi mo pa rin pwedeng isisi sa akin ang lahat. May kasalanan ka rin! Tandaan mo yan! Kaya nga pinipilit kong magbago at bumawi sa inyo ng anak natin. At bakit? Akala mo ba kapag bumawi ka sa amin ng anak mo at pinilit mo magbago, burado na lahat-lahat ng atraso at pagkukulang mo sa amin? Pues nagkakamali ka! Pero kumpara sa mga sinasabi mo mga atraso at pagkukulang ko, mas malaki pa rin ang kasalanan nagawa mo. Vera, hindi ko na alam kung paano pa kita dapat kausapin kasi nanidiri ako sa'yo. Trinator mo ako! Sinaktan mo ako ng husto! At hindi ko rin alam kung kaya pa kitang patawarin! Papa Dudut, umalis si Mateo ng gabing yon sa bahay at nalaman ko na nga lang na tumuloy siya sa bahay ng kaibigan niya sa Quezon City. Nang gabing yon ay nakatulugan ko na nga lang po ang pag-iiyak.
Hindi ko intensyon na sumbatan o magmalaki sa kinakasama ko tungkol sa mga bagay na hindi niya nagagawa sa amin noon, pero sa huli pakiramdam ko, mas lalo ko lang siniliban ang apoy na namamagitan sa amin dalawa na siyang dahilan para pareho po kaming tupukin ng apoy. Mahal ko po si Mateo at mahal ko rin ang pamilya na meron kami, pero nagkasala po ako at deserve ko kung anuman ang maging desisyon niya para sa aming relasyon. Magkaganon pa man kung sakali na bibigyan ako ng pagkakataon upang itama ang mga maling nagawa ko, ay buong puso ko pong pagsusumikapan na gawin yon, Papa Dudut. Ilang linggo rin po kaming hindi nagkibuan ni Mateo. Nang mga panahon na yon, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho hanggang isang gabi, kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na galit pa rin siya at masama pa rin ang loob niya sa ginawa ko, pero mahal pa rin po niya ako. Kaya lang hindi niya po alam kung paano ako muling pagkakatiwalaan. Sa huli ay nag-decide na rin po kaming i-workout ang aming relasyon kahit na paunti-unti. At bilang unang hakbang, pinatira po niya kami ng anak namin sa bahay ng nanay niya. At nagkataon namang wala na rin kasama sa tinitirhan nito sa Valenzuela ang nanay niya. Ako na rin po ang kusang umalis sa pinagtatrabahuhan ko at inabala ko na lamang ang sarili ko sa munting tindahan na pinatayo ni Mateo para sa amin. Papadudot, bukod sa nanay ko, kami na lang po ng kinakasama ko ang nakakaalam ng pangangaliwa ko. Pinili po naming wag nang sabihin sa pamilya niya dahil alam din po niya ang posibleng mangyari na pag-initan ako sa kanila. Bagay na ayaw naman niyang mangyari sa akin, kaya nga po kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya. Sa kasalukuyan ay masasabi ko pong unti-unti nang nanunumbalik ang dati naming pinagsamahan. Bagaman meron pa rin pagkailang at mas madalas na kalungkutan, alam ko na darating din yung panahon na tuluyang maghihilom ang sugat na minsang naging dahilan para magkaroon ng lamat ang aming relasyon. At nakahanda ko pong hintayin ang araw na yon na tuluyan na akong mapatawad ni Mateo. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang liham ko, Papa Dudut. Malaking bagay na naibahagi ko ito sa ating mga tagapakinig at sana po ay meron silang natutunan sa mga experiences ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elvira. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.